Nako, ito magandang reaksyonan po ito, mga kabida, po. May pag-asa pa daw, ito kung si Vice President Sara Duterte na tumakbo po, mga kabida, sa isang posisyon, lalong-lalo na po sa pagkapangulo po ng Pilipinas come 2028, mga kabida, despite sa gumugulong po ngayon, na impeachment laban ho sa kanya, mga kabida. Okay? Sa isang panayam po, mga kabida, ng Billionaire News Channel po, sinabi po ni dating Senador Franklin Drilon, na kahit na po, nakaambang po itong impeachment trial po laban ho kay Duterte, kapag mag-resign daw siya, mga kabida, bago po ang impeachment trial, alright, magiging moot and academic na raw, mga kabida, itong impeachment trial po niya sa Senado. Okay? Dahil isa po sa mga pakay po ng impeachment po, ay tanggalin po ang Vice Presidente o kahit sino man pong impeachable official po, mga kabida. Pero kung nag-resign na po, magiging moot and academic na raw itong impeachment trial po, against the Vice President, mga kabida. Ayun, nagtanong, itong pangalawang pakay po, mga kabida, ayon po sa ating saligang batas, na perpetual disqualification po, laban ho sa Vice Presidente o anumang o sino man pong mga impeachable officials po, mga kabida, debatable pa daw yan, mga kabida. Okay? Hindi pa po sigurado kung itutuloy pa ang impeachment kahit na po nag-resign na po, si Vice President Sara Duterte. Ito, pakinggan muna natin, mga kabida, po. Si dating Senador Franklin Drilon sa isang panayam po, ni Corina Sanchez po, mga kabida, sa kanya. What is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay maging guilty. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification from holding public office. Ayun po, malinaw po yung kanyang sinabi po, mga kabida. Dalawa po ang pakay po, ng impeachment trial po, mga kabida. Unang-una, tanggalin po yung impeachable official po, kagaya na lang po ni Vice President Sara Duterte. Yun yung una talaga, pangalawa, yung pagpataw po, mga kabida, ng perpetual disqualification. Okay, anong ibig sabihin po ng perpetual disqualification? Hindi na po maaring tumakbo o kumuha po ng alinmang posisyon po, mga kabida, ang isang natanggal na impeachable official sa gobyerno po, mga kabida. So yun yung pangalawa po, Alright? Now, anong sinabi po ng ating saligang batas? Okay? Kaya na sinabi ko po kanina, yun yung dalawa pong mga main reasons kung bakit meron pong impeachment trial po, mga kabida. Okay? Ang tanong po dito, maaari bang ituloy ang impeachment trial kahit na po nag-resign ang Vice Presidente, mga kabida? Kasi yung unang pakay po, na-achieve na po eh. Okay? Natanggal po ang Vice Presidente, mga kabida. Okay? Meaning, sa kanyang pag-resign po, wala na po, hindi na po Vice Presidente si Sara Duterte. Okay? Mga kabida. Okay? Yung pangalawa pong pakay po, maaari bang ma-achieve yun sa pamamagitan po sa pagtuloy po, ng impeachment trial. Wala hong sinabi po ang Constitution dyan, mga kabida. Hindi po explicit dyan po sa ating saligang batas, na kapag mag-resign po ang Vice Presidente, kailangan pa rin ituloy yung impeachment trial po, mga kabida. Kaya nga, sabi po ni Senador Franklin Drilon, debatable pa yan, mga kabida. Okay? Depende yan sa reasoning at sa argument po, mga kabida, ng mga abogado, kagaya na lang po, ng depensa at saka ng prosecutor po, mga kabida.
Okay? At depende na rin yan sa interpretasyon po ng impeachment court. Okay? Kung kailangan pa nilang ituloy po, mga kabida. Okay? Kasi, malinaw po sa ating saligang batas, mga kabida, okay, na pwede hong magdesisyon po ang impeachment court, okay, laban ho sa isang impeachable official, alright, kung ang kanilang ipapataw lang po ay matanggal, alright, hindi po ang perpetual disqualification. Okay, mga kabida. Either of the two, mga kabida, dun ho sa mga rason, okay, ang pwede hong gamitin bilang desisyon po ng impeachment court. Alright, mga kabida. Now, kung sakali man po itutuloy ng impeachment court kahit na po nag-resign na po si Vice President Sara Duterte, mga kabida, kung i-insist talaga ng impeachment court na kailangan talagang ituloy ito para hatulan, mga kabida, ang Vice Presidente ng perpetual disqualification, pwede naman pong iakyat ito, mga kabida, ng Vice Presidente sa Korte Suprema, Alright, mga kabida, po. At bahala na po ang Korte Suprema to interpret it, since ito po ay mandato po ng SC, mga kabida, to interpret lahat ng mga questions of law, mga kabida. Okay? Kaya nga, sabi po ni dating Senador Drilon, debatable pa yan, okay, mga kabida. Kasi sa kanya interpretasyon po, mga kabida, maaring yung una lang po ang pwede hong ipataw na decision po ng impeachment court. Okay? Kasi sa kanyang interpretasyon po, mga kabida, na-achieve na daw yung unang rason, which is tanggalin po, mawala ang Vice Presidente. Dahil yung kanyang pag-resign po, mga kabida, ay tantamount dun ho sa kanyang pagkawala, pagkatanggal bilang Vice Presidente po, mga kabida. So, what's the purpose na ituloy pa ito? Okay? Since natanggal na po, o umalis na po, nag-resign na po sa kanyang pwesto po, mga kabida. Okay? Para sa akin, personal ko lang na pananaw po, hindi po ako abogado po, mga kabida, maaari lang pong ipataw po yung perpetual disqualification kung natuloy po itong trial. Kumbaga, tinapos po yung trial po, mga kabida. Okay? Pwede hong magdesisyon po ang impeachment court ng una, matanggal sa pwesto. Pangalawa, perpetual disqualification po, mga kabida. Pwede ding matanggal lang po ang isang impeachable official, na hindi ipataw yung perpetual disqualification. At pwede hong both, mga kabida. Kasi gaya na sinabi ko po, kanina, silent po ang ating saligang batas. Wala hong sinabi, mga kabida, na kailangan dalawang mga rason ang dapat ipataw po doon ho sa impeachable official, kagaya na lang po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? Yan yung beauty po, mga kabida, kapag gray area po. Kasi gray area kasi yan sa ating saligang batas. Okay? Lalo na sa provision po ng impeachment po, mga kabida. Okay? Pwede hong ikonsidera na tanggal lang o mag-resign lang, mga kabida. Okay? Kaysa yung dalawang rason ang ipataw po bilang penalty kung sakali man po makonvict ito hong si Vice President Sara Duterte. Po. Pero malinaw doon ho sa interview po ni Corina po kay dating Senador Drilon, malaki po ang chance po, mga kabida, na ma-acquit ito hong si Vice President Sara Duterte diyan po sa Senado, considering the composition of the Senate po, mga kabida. Yung minority block lang po, doon pa lang, wala na, Okay? Panalo na po si Sara Duterte kung tuloy-tuloy po yung impeachment po, mga kabida, dahil ang required number lang po, mga kabida, para ma-acquit po ang Vice Presidente, sa current setup po ng Senate, in 9. Okay? Siyam na mga senador po. And since ang minority block po ay meron pong siyam, okay, at sa tansya po, mga kabida, ni Senator Drilon is solid po ito hong 9, mga kabida. Maliban lang po siguro, kung meron talagang pressure po, na ipipress po, mga kabida, ang gobyerno, okay, ang PBBM administration, laban ho dito sa mga senador na ito, katulad na lang po dito ho sa tatlong
may mga kinakaharap po na investigasyon at kaso po mga kabida, diyan po sa Office of the Ombudsman. Okay? Kasi itong si Bato de la Rosa, kahit sabihin po natin na hindi na po sumipot, mga kabida, diyan po sa Senate, maaari pa rin niyang bumoto po, mga kabida, kahit po hindi na po yan sumipot, mga kabida, at hindi na po nagpakita po. As long as hindi pa po siya tinanggal at walang disciplinary action laban po sa kanya, ang Senado, maaari pa pong bumoto yan, si Senator Bato de la Rosa, okay, possibly in favor po ito, kay Vice President Sara Duterte. At ang pinakamabigat po, na hurdles at problema po ng majority bloc, dyan po sa Senate, kulang po sila ng isa. Okay? Kasi po, ang required po ng ating saligang batas para po makonvict itong si Vice President Sara Duterte mga kabida is 16 votes. Kahit na po, kompleto po itong majority block, 15 lang po sila, mga kabida. Okay, kulang po sila ng isa. Saan po sila kukuha po? Syempre naman, doon talaga sa minority block. And since ang kanyang pananaw po, sa minority block dyan po sa Senado is solid, may hirapan po itong majority block po makabida na makakuha po ng 16 votes. And since kulang po ng isa, makabida, ayon po sa mga legal experts, automatic daw makabida, ang magiging hatol dyan against Sara Duterte is acquittal. Alright? So, panalo po both itong si Sara Duterte, makabida, kahit saang anggulo po. Okay? Panalo po si Sara Duterte dyan po sa Senate Impeachment Court, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.